Okay, good day guys. So ngayon gagawa tayo ng lithium iron phosphate battery pack. Ito yung tinatawag nating lithium iron phosphate battery holder. At kung nakikita nyo, tatluhan lang yung kanyang butas o yung holes niya. Kaso ang problema, ang lithium iron phosphate, kung gagawa tayo ng 12 volt battery pack nito, kailangan natin ng apatan. So lahat kasi ng mabibili natin ito, tatluhan lang eh. Ewan ko kung bakit yung mga manufacturers hindi sila gumawa ng apatan nito. Anyways, may choice naman tayong hiwain yung isa dyan at gamitin natin yung dalawang dulo. So hihiwain natin siya sa gitna. So dito natin siya hihiwain sa gitna para yung dalawang sides magagamit natin. Yan, hiwain natin yan dyan. Okay? So hiwain muna natin. So ganyan kabilis, ayan ha, nahiwa na. Ang pangit nga lang ito pagkahiwa ko kasi wala akong magandang panghiwa. So clean cut nyo na lang pag gumawa kayo o kaya gumamit kayo ng sander. So idudugtong natin to siya dito sa dulo. Ayan, alam naman na natin to dati kung paano, di ba? So nakagawa na tayo ng lithium ion na battery pack last time. So yan lang, slide lang naman yan. Ayan. So apatan na. Kasi kailangan natin talaga ng 4S para makagawa ng 12 volt battery pack. So yan, i-clean cut natin to ha. Remind ko lang kayo ulit kasi yung sa akin pangit yan o kaya isa-sander mong ganyan. Pwede na yan. Okay, ganun din dito. Same lang din, slide lang natin. So meron na tayong apatan. Ayan, dalawa na yan sila. So pwede na tayong makagawa nito ng isang lithium battery pack. Okay, tandaan nyo ha na iba ang lithium ion sa lithium iron phosphate. Magkaiba sila. So ito yung ating lithium iron phosphate batteries. Ang bawat isa nito ay 5.5 ampere hours. And then kung napansin nyo, medyo mababa yung kanyang energy density kaysa sa lithium ion. Kaya ito siya medyo malaki para makahabol dun sa energy density niya. Kailangan malaki yung kanyang pack. So mataba siya, no? Pero ang kagandahan naman nito, dito siya basta-basta sumasabog o nagliliyab. So relatively safe itong battery na to. Yung positive, ito yung negative. So i-connect natin, baliktarin natin to. Ito yung positive, ito yung negative niya. So ganitong pagkakakabit natin. Okay. Then next, ito negative. Ito naman ang positive. So ganyan. And then the last, ito positive, ito negative. So ganyan ang pagkakakabit. So ayan na. Buo na siya. Sa aking opinion, itong lithium iron phosphate battery, ito yung pinaka magandang lithium battery. So ito mas pipiliin ko to kaysa sa dun sa lithium ion. Magkalapit din ang voltahe ng lead acid battery at itong lithium iron phosphate. Kasi ang lithium iron phosphate umaabot siya ng 14.6 volts. Kaya alam naman natin na ang lead acid ay 14.4. So ngayon, kakabitan na natin ng tab wires. Ito yung kanyang mga tab wires. Gugupit tayo dito para ma-series connect na natin yung ating lithium iron phosphate na pack. So susukatin lang natin dito. Tingnan natin. Ito yung dalawa. Saktong-sakto. Swak na swak yung kanyang mga butas dyan. So gugupitin lang natin to at gumawa tayo ng 3 piraso nito. So also tandaan nyo rin yung distansya ng butas niya ha. Kasi merong tab wire na ganito na hindi para dyan sa setup na may lithium iron phosphate holder. Kasi yung iba hindi gumagamit sila ng holder. Kumbaga diretso lang na magkakatabi yung 4 na batteries, walang ka-holder. So ididikit-dikit lang nila yung 4. So medyo magkalapit yun kaysa sa dyan sa may holder. Kaya mag-ingat tayo ha na baka yun ang mabili nating klase ng tab wire. So gawa lang tayo nito. Ito yung pangalawa. Then may pangatlo pa tayong gagawin dyan. Okay, ito yung last.
So gupitin nyo lang such that hindi naman nakakatusok yung kanyang edges. So ayusin lang natin to paggupit. Ayan. At saka ingat din na hindi siya ganoon kahaba na matatouch niya yung katabi pang battery. So dapat yung dalawang battery lang na ating isi-series ang dapat natatouch ng tab wire. Kasi kung masyadong mahaba yung tab wire natin, baka pati yung pangatlong battery maabot niya. So ganyan na siya, oh. Ginupit ko yung gilid-gilid para hindi naman siya matalim yung sa side. Ayan. So yung iba naman mas magaling, no? Kaya pa nilang gawing rounded yung dulo niyan. Semicircle, so mas maganda yun. Pero ako hanggang dito lang ako. Ito lang yung nagagawa ko, yung paggupit-gupit na lang sa gilid-gilid ng mga edges or corners. Ayan, may 3 na tayo. So ngayon ikakabit na natin to. So mag-inis muna tayo kasi nakakatusok to, delikado. Ayan. So pagkabit natin ito, kailangan natin ng nut. So nut ang ating pang higpit dito. So ingat tayo dito ha, kasi baka magka-short tayo ng connection. Ang bilis pa naman ito. Minsan nagkamali ako nito. Sobrang ano lang talaga, konting-konti lang nasagi, automatic sunog agad. So ito na yung ating nut. Ayan. So yan, higpitan lang natin. Normally, ang ginagamit ditong panghigpit ay open wrench. Pero ingat din sa open wrench kasi metal yun. Pwede mong matouch yung pangatlong battery dyan. Dalawa lang ang dapat natin dyang masiris. So yung suggestion ko dyan, yung open wrench nyo, lagyan nyo ng electrical tape. Yan ang negative, itong positive. So ito naman negative, ito positive. Tapos, kukonect natin to. Hihigpitan yan ng 2 nut. Okay. May nabibili namang mga nuts talaga na saktong-sakto dyan sa bolt na ginamit dyan sa mga lithium iron phosphate batteries na yan. Ayan. Ako, daliri lang ang panghigpit ko kasi wala akong ready na open wrench na may electrical tape. Pero dapat hihigpitan nyo talaga yan. Ito negative, ito positive. So isi-series din natin yan. Ayan. Okay, 2 nut na lang. Basta guys, ingat kayo ha. Baka ma-short nyo tong batteries na to. Sabagay, mas delikado pa rin yung lithium ion. Ito, medyo safe talaga. Okay, so tapos na. Ayan na, higpitan natin ng konti gamit ang daliri. Okay, so ayan na. Tapos na yung ating lithium iron phosphate battery pack. So yan ay 5.5 ampere hours na 12 volt lithium iron phosphate battery pack. Okay, ititest natin kung ano ang voltage nito. Alamin natin. So gamit ang ating multimeter, malalaman na natin ang kanyang voltahe. Normally, ang voltage nito ay malapit doon sa ating lead acid. Ito yung ating negative main. Ito naman ang ating positive main. Ayan. Okay, so that's 13.07. So napakalapit nga niya talaga doon sa lead acid na chemistry, no, na battery. So ito maganda sa kanya kasi pwede tayong gumamit ng solar charge controller ng pang lead acid dito. Kasi magkalapit na yung 14.4 tsaka 14.6 volts. Okay, so tapos na. So i-compare natin to siya doon sa ating lithium ion. Ayan, ito yung silang dalawa, magkatabi na. So kung titingnan natin yung size, malaki talaga itong lithium iron phosphate. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi siya ganun kagandahan when it comes to energy density. So, sa size pa lang, ito 3 pa lang tong holder na hawak ko, 3 butas lang yan, kulang pa nga yan ng isa. So yan, malaki talaga ang i-occupy na space nitong si lithium iron phosphate kaysa kay lithium ion. Pero safe kasi siya, kaya mas gustuhin ko tong piliin kaysa sa kay lithium ion.
So ayan. So tago muna natin to si lithium ion. Okay. So basically, ganito lang siya. Kung gusto nyong mas marami or mas malaking capacity, gumawa lang kayo ng maraming ganyang apatan. Tapos ipaparallel nyo na lang. Just like doon sa ginawa nating lithium ion battery na tutorial. Okay, thank you guys. Salamat.